Good afternoon po. I believe I'll be speaking in behalf of my uh, cousins. So, bago po ang lahat, pakilala po muna ako. Ako po si Tina Vallejo, pangalawang anak po ni Glenda Vallejo at ni Elmer Vallejo. Ako po yung pangatlo sa mga apo ni Lola Catalina. Actually, yung pangalan ko po, Katrina, yung name ko po ay Katrina. Nanggaling po yun sa pangalan niya, Catalina Aala. Ah, Pangalan pa lang po, masasabi na natin napakalaking impluwensya niya. Pero for me po, 5 sa mga lessons na natutunan ko sa kanya, yung isi-share ko po ngayong araw na to. Yung una, yung pagiging strong. Si Lola po kasi, sabi nga po nila kanina, ni Tita Gina, malakas po talaga siya. Never niyong makikitaan si Lola nang nanghihina siya. Despite lahat ng mga naging trials ng buhay niya, naging concern sa family, palaging siya yung matatag sa aming lahat. Siya yung hindi magpapakita ng mahina siya. Kahit nung medyo nagkakasakit na po siya, o pumapayat na siya, hindi mo mararamdaman sa kanya na nanghihina siya o nagrereklamo siya sa mga dinadala niya sa buhay. Pangalawa po, siguro yung mahilig kasi siyang mag-store ng maraming bagay. Kung makikita niyo po yung bahay niya, simulat sa pool, maraming bagay palagi doon. Yung glasswares, yung mga souvenirs galing sa mga weddings, sa mga birthday parties. Kahit nasira-sira na yun, nandun pa rin yun sa bahay niya. Kasi, parang gusto niya lahat ng memories palaging in her art, palagi. Even yung pagkain, siya yung tao na kahit na mabubulok na yung pagkain, nilalagay niya lang sa ref. Kasi alam niya na isang araw may bibisita sa bahay niya, pupunta doon para lang kumain. Hindi niya kilala, hindi niya close friend, pero nandun po siya, papakainin niya. Si Lola yung type ng tao na walang sinasayang. Siya yung taong walang nagtitira, palagi lang siyang bigay ng bigay. Even sa family namin, I believe si Lola yung talagang nag-keep sa aming lahat together. Sabi nga po ng pare, kahapon, yung nag-miss up po sa amin kahapon, makikita yung happiness sa family namin. Madami po kami, pero united kami. Kasi si Lola yung nag-keep us together. Siya yung nag-keep ng unity sa family namin, kahit nasabihin mong iba-iba po yung personality namin. Pangatlo po, yung unity nga po. She binds the family despite the issues and conflicts at times. I remember the time na me and my mom would argue and matutulog ako sa bahay ni na Lola. Lagi niya sinasabi sa akin, Ina, hayaan mo na yung mami mo kasi pagod lang yan. Sabihin mo kay Inday, kasi Inday yung tawag nila sa nanay ko. Inday, sabihin mo naman sa kanya magpahinga siya minsan. Ganun siya, always siyang selfless, always siyang giving, always siyang nagbibigay ng advice kasi alam niya na kailangan and very very important sa pamilya namin o sa pamilya natin na intact tayo kahit ano pa yung mangyari sa buhay natin. And lastly, and second to the last is the love for the family. I believe we're very very important, we're very very lucky and we're very very blessed kasi despite the big family that we have, yung pagmamahal natin sa isa't isa, nandyan pa din. Simulat baby pa kami, hanggang sa lumaki kami, nandyan siya. Nandito tayo, nagsasama-sama sa lahat. Because Lola was always supporting us through everything. The achievements that we had, recognitions, graduations, bagong trabaho, bagong first salary namin, even yung sa mga titos and titas ko, sa mga bagong bahay nila, bagong kotse, sa eleksyon, nandyan sila lagi. Si Lola, hindi man siya always physically present, but always yung emotional support niya is always there. And I really, really like, sobrang blessed natin dahil nandyan yung Lola natin. Lastly, yung pagiging generous talaga. Aala family is recognized as being generous. Na kahit sino pang pumunta sa bahay natin, binibigyan natin. Kahit na minsan wala na tayo, binibigyan lang natin sila. And that's mainly because Lola taught us how to be generous. I remember the times na pag Christmas, Lola would love to buy different gifts kahit nasabi mong patingi-tingi lang yan. Kasi favorite niya mag-wrap ng regalo.
Si Lola, sobrang galing-galing niya mag-wrap ng regalo. Pag may regalo ko, gusto niya nang nag-wrap ng regalo. Gagawin niya, i-wrap niya yung regalo, kahit kanino pa yan. Tapos gagawin niya, especially nung bata pa kami, should go to Kanlubang or to Beatrice or anywhere. Kung bigyan niya, kahit yung mga security guards hindi niya kilala, yung mga nagbabantay ng post hindi niya kilala, he'd give gifts. Na parang, Lola, ang galing-galing mo kasi tinuruan mo kami paano maging mapagbigay. Ah, and, ayun Lola, thank you. Thank you for everything na tinuro mo sa amin. Sabi nga, dun sa bahay nila, sa wall, sa Don Jose, nakalagay dun, having someone to go to is a home. Having someone to love is a family. Having both is a blessing. And I believe all of us here is blessed kasi Lola is here with us. Hindi man siya ngayon, so yung body man niya ay wala na, pero yung spirit niya will always be with us. So Lola, I believe this is not goodbye, but we'll see you soon. And I'll forever be a Lola's girl because of you. And know that whatever happens, we'll always remember you in our hearts and in our minds and in our soul. I love you, Lola.